about crush. Pero may dating talaga yung mga moreno. Ate. Sige, lalagay kita sa crush list ko. Ang pogi ha! Grabe na pala pogi. Tatawagan yung apelido niya, ganun. Ako yung lumilingon. Nakaset na sa mind ko na mare-reject ako nito. Pag umamin ako, baka pag hindi niya rin ako gusto, masisira yung friendship. So guys, if you can confess, go. Kasi you never know. Eh, what if gusto ko din? Diba? Tapos, yung pag-amin ko na yun guys, ay patula. Nakakahiyo, legit. Like, hindi ko siya ginawa ng isang beses lang. Not once, but twice, guys. Tapos ngayon, tumula siya. Tapos yung tula niya, parang low-key rejection. Bro, kakaamin ko lang, ano ba? Sabi, looks ba or personality? Looks. Nagkaroon ka ng feelings because of the personality ng tao. Parang mapapasabi ka na bonus talaga yung looks. So, guys, ano ba? Ang sarap kaya magkakash. Rejection is redirection. Kahit gano'n pa katagal yan. Magkikita at magkikita kayo na. Natin nakahayaan na yung relasyon na binild natin ay masira yung mga dreams na una natin minahal. Hi guys! Welcome to another episode of Sarah Sesh with me! Our topic for today's podcast, mini podcast, would be about crush. So yeah, cute lang, para cute-cute lang tayo guys. Naisipan ko na, i-topic natin ang ating mga crush, balikan natin ang ating mga crushes. So yeah, pag-uusapan natin ang mga medyo kind of buhay pag-ibig, buhay love is life. Okay, so yun lang. About crush, kasi parang fun and cute silang. Again, meron po tayong mga guided questions na talagang kailangan meron tayo para may structure or may flow ang ating mini podcast. And if you guys also want to answer kung ano man po yung mga i-answer ko na guide questions here, please guys, you can put your answers, para makikita ko din kung ano-ano mga pinaggagawa nyo, pag nagkakaroon kayo ng crush, para makita natin kung, talagang lala, charot. Parang, wow, kaya mong gawin yan, sis, proud of you, mga ganong eksena kapag meron tayong crush. So yeah, meron tayong again guided question, and the first question would be, what makes someone your crush? Kung ano yung type mo na like personality or itsura ng tao para maging qualified siya na crush mo. Yung ganun, yun. Sa akin, guys, meron talaga akong thing. May thing po talaga ako sa mga tahimik na tao. Like, dagdag pogi points talaga sa akin pag tahimik ka, tapos parang, wala lang, may sariling mundo lang ako dito sa gilid. Yung mga ganun type ng lalaki, guys. Like, yun yung mga parang, mga nasa range ng trip ko, guys. Gusto ko yung tahimik, parang may sariling mundo, yung smarty, yan, gusto ko yan. Gusto ko ng matangkad, actually. Tapos ng, mestizo. Gusto ko ng maputi. Pero nag-change siya along the way. Yes, okay na po tayo sa moreno. Mapapaisip ko talaga, parang may dating talaga yung mga moreno. Tahimik, tapos smarty, tapos moreno, tapos mas matangkad naman sa akin kahit pa paano. So, okay, sige. So, ugali, syempre, may takot kay Papa G, may respect sa parents niya, sa parents ko, at sa akin, at sa mga tao sa paligid. In short, marespeto. Ayaw na mayabang. Ayaw full of themselves ish. May disiplina. May disiplina at alam yung mga responsibilities niya. Ayun. Yun ang talagang wow. Potential. May potential talagang. Sige, lalagay kita sa crush list ko. Yung ganun. Parang, worth it ilagay ito sa sa diary. Yung ganun. Yung mga traits ng lalaki, physical and non-physical. So, kayo guys, anong mga trip niyo sa mga crush takes niyo? Sa mapababae man yan ang mapalalaki. Anong trip niyo when it comes sa looks or sa mga personality traits nila? Yun for the question number 1. Sa question 2, how do you usually act when you're around your crush? Nakakahiya ako pag nag-aak ako tapos nandyan lang sa paligid yung crush ko. Lalo na pagkasama ko yung friends ko, guys, kasi talaga, tititigan ko talaga siya, base, like,
Tititigan ko siya tapos ngingiti ako. Yung mga ganon. Tas ano pa yan. Tapos pag may ginagawa ako, tas malapit lang yung crush ko. Basta tititigan ko siya. Hindi man straight na tititigan ko siya. Sisilip-silipin ko. Yung ganon. Tapos sasabihin ko pa niyan. Puro video nga actually yung kwento ko na. Share ko na, sige na. Nagkaroon ako ng crush ng grade senior high school ako. Tapos sobrang supportive ng mga friends ko. So sobrang salamat guys kasi kundi dahil sa inyo, di ba? So ayun, so nagka-crush ako ng senior high school ako. Ay talagang umayat-maya. Ang pogi niya! Grabe, napaka-pogi! Like, nakikita mo ba si ano, ang pogi niya, no? Like, kung ano-anong nickname, kung ano-anong pagpupuri ang ginagawa ko nung nagkaroon ako ng crush ng grade nung senior high school ako, guys. Like, ang lala ko. Puro video ko ng video yung mga friends ko sa akin, tapos isi-send nila sa akin, tapos makikita ko na, ay, talaga namang super duper puring-puri yung crush niya. Naman niya kaklase ko kasi, malakas ang loob ko, I'd say, kasi kaya ko talaga umamin sa crush ko. Yun ang ginawa ko nung grade 12 ako. Nung senior high school pala ako, grade 11. Umamin ako. Ayun, ganun ako. Pagka malapit yung crush ko, ganyan. Like, medyo makulit, medyo magulo, papansin, siguro ganun. Papansin na in a low-key way. Kasi hindi naman ako yung lalapitan ko yung crush ko tapos guguluhin ko. Hindi naman. Like, more on tingin-tingin lang, ganyan-ganyan. Tapos, admiring from medyo afar. And then, pupuri-purihin ko siya. Tapos, ang makakarinig lang yung friends ko. Ganun. Ganun ako mag-crush, guys. Hindi ko naman ginugulo yung crush ko. Sadyang super supportive lang ng mga kaklase ko nung senior high school ako kaya napalapit ako sa crush ko. So, thank you guys. Thank you so much guys. So, okay. Next question. What are the obvious signs that someone has a crush? Masasabi mo na yung tao may crush siya sa isang tao kapag lagi niya nababanggit. Ako, personally yon. Kasi, lagi ko nababanggit yung crush ko nung senior high school ako. Tapos, best, pag tinawag siya, like tatawagan yung apelido niya, ganun, ako yung lumilingon. Girl, hindi mo apelido yan. Hindi mo pa. Charot. Pag talagang tinawag yung apelido niya, kaya yun yung nasabi ko na, okay. Crush ko nga siya. Ganun, like yung naiisip mo siya lagi mo nababanggit, yung siya naman yung tinatawag, pero ikaw yung lumilingon, nagpapapansin ka. Ayun, I guess, yun. Masabi mo na obvious na meron kang crush sa isang tao. And then, do you think it's better to confess your feelings or keep them a secret, and why? Ooh, do I think it's better to confess? For me, yes. Sa akin ha, guys, personally, kasi, ang inisip ko kasi, di ba nga nag-confess nga ako nung senior high school? So, ang nasa thinking ko kasi noon, hindi ko inisip na ma-accept yung feelings ko, yung ganun. Expected ko na okay, i-reject ako nito. Kasi parang hindi niya personality na hindi niya personality na para mag-entertain, ganun. Or hindi siya yung type ng tao na parang ready to entertain kung sino man yung magkakaroon ng crush sa kanya. Kaya nung umamin ako, parang nakaset na sa mind ko na na mare-reject ako nito. The reason lang kung bakit ako aamin is because wala lang, gusto ko lang na malabas ko na yung feelings ko kasi nga, para kung ma-reject man ako, edi okay, rejected na at least. Alam mo yun, parang magle-lay low yung feelings, tapos hanggang sa mawala. Yung ganun, parang inisip ko dati, sige, aamin ako para nga din to. Farewell. Yung ganun, parang okay, sige, hindi niya ako, parang walang mangyayaring reciprocation, hindi ma-reciprocate ang aking feelings, kaya naman go. Inisip ko na agad na parang okay, rejected tayo, hindi tayo dapat kung ano-ano pa, iset natin sa isip natin na hindi siya ready to entertain me. Ganon. Parang umamin ako nun, pero hindi ako nag-set ng expectation na maa-accept yung feelings ko. Yung ganon. Kaya for me guys, I think better siya, lalo na pag sa tingin mo na infatuated ka lang. Kasi I think pag infatuated ka lang tapos na-reject ka, mawawala agad yung crushness. Mawawala agad yung crushness mo sa tao. Kasi nga parang, okay.
hindi niya din pala ako crush. So, mawawala na yung feelings mo kasi nga, infatuated lang. Parang, hindi siya real feelings na eventually magta-turn into love. Love! Charot. So, ayun. Well, sa akin, kasi may mga circumstances din kasi na, lalo na pag yung crush mo, best friend mo, ay, talagang mahirap talaga umamin dyan. Kasi, nandun talaga yung risk na, ay, paano nga pag hindi niya ako gusto? Di parang iiba kasi yung tingin ng tao sa'yo. Kunyari, for example, ako, may crush ako sa best friend ko. Tapos, umamin ako. Tapos, syempre, parang iba na yung magiging tingin niya sa akin. Someone na merong feelings sa kanya. So, baka lumayo siya. Di ba may mga ganun yon? May mga ganun yun na mapapaisip ka na pag umamin ako, baka pag hindi niya rin ako gusto, masisira yung friendship. So, sayang. Imbes na, in a good terms kayo, parang lalayo pa siya kasi nga, para hindi ka mas ma-fall or mas magkaroon ng crush sa kanya, lalayo na lang siya. So, parang mawawala din yung friendship. So, depende rin siya actually sa situation na nandun ka. But, I guess, guys, if you can confess, go. Kasi, you never know. You never know. Kasi, diba, hindi ka pwedeng, what if? Hindi naman pala niya ako gusto. Huwag na lang ako umamin, nakakahiya. Eh, what if gusto ka din? Diba? And isa pa, guys, siguro, isa pa sa mas big factor kung aamin kayo is, pag ready kayo sa mangyayari, pag na-reciprocate yung feelings nyo. Kasi yung iba, aamin, tapos aamin siya. Tapos yung crush niya, gusto rin pala siya. Pero, hindi siya ready to, dalhin sa ibang level yung nangyaring palitan ng feelings. Yung parang, okay, crush lang kita, pero hindi ako ready para kilalanin ka. Yung ganon, like, okay, pares tayong crush ang isa't isa, pero ganito lang tayo. Wala akong balak na kilalanin ka, wala akong balak na lumalim tong relasyon. May mga ganon. So, depende sa inyong situation, pero in my opinion, guys, if you can't take the risk and confess, go. I support you guys. I support you 100%. But if you guys na tingin niya talaga na parang, alanganin and all, parang okay, sige, admiring from afar muna tayo. Kung saan kayo comfortable and kung saan kayo happy, doon, support din ako doon, guys. But if you guys can take the risk, diba? Fun din naman. Next is, what's the funniest or most embarrassing thing you've done because of a crush? Diba guys, umamin nga ako nung senior high school ako. Tapos, yung pag-amin ko na yun guys, ay patula. Yes. I know. Nagpa-project kasi, so ganito ang chika dyan. Nagpa-project kasi yung teacher namin sa Filipino nung senior high school kami. Nagpa-project siya. Nagpa-assignment or project. Sabi niya, gawa daw kami ng tula, kahit anong tula, basta tula. Tapos, tulain namin sa harapan. So, ang atake ko nun, paano kaya, iniisip ko na kasi bago pa sabihin ng teacher namin na, paano kaya ako aamin? Kasi gusto ko nang umamin para mawala na to. Yun kasi yung nasa isip ko nga doon, di ba? Gusto ko na mawala yung feelings ko. Ayoko na ng grabeng parang baliw. Talagang tuwing nakikita, kaya, crush na crush ko siya. Ganon. Kaya gusto ko nang mawala yung feelings kasi nga, sa tingin ko mukha na akong baliw na parang nakakatakot na ako. Ganon. Kaya sabi ko, sige, aamin ako kasi mare-reject naman ako para mawala na yung feelings ko. So, tumula ako. Ang ginawa ko, patula na talagang confession sis. Tapos sa dulo ng tula ko, binanggit ko yung apelido niya. Nakakahiya, legit. Like, may video yun. Talagang sigawan yung mga kaklase ko. Like, sa isip-isip ko ngayon lang po ba kayo nakakita ng ganitong babae na ang lakas ng loob? Na talagang sa harapan ng klase, talagang aamin. Kasi binanggit ko talaga yung pangalan niya, tapos lumingon ako sa kanya pagkabanggit ko. Kaya nyo? Talagang most embarrassing ko ginawa. Tapos, hindi ko siya ginawa ng isang beses lang. Not once.
but twice, guys. Dalawang beses ako tumula, pero this time, English naman siya. Alam niyo ba guys, nakarating sa faculty yun. Like, yung teacher kasi namin sa Pilipino, nagulat siya. Like, wow, kinilig si ma'am. Kinilig si ma'am, tapos nakarating ng faculty, sis. Tapos ngayon, yung teacher naman namin, hindi ko alam TLE ba? Basta parang sa computer eh. Basta may teacher kami. Tapos, ngayon, ang ginawa niya, bibigyan niya daw ng plus points yung mga magtutula sa harapan. Kasi, ewan ko ang alam ko kasi, kaya niya pinagawa yan is because hindi niya kilala kung sino sa amin yung tumula doon sa Filipino subject namin. Kunento ng teacher namin sa Filipino, pero hindi niya nasabi kung sino. So, ang ginawa niya, pinatula niya kami ulit, pero in English. Tapos sabi pa niya nun, pag nabigla niyo ako, mas mataas ang points niyo. Di syempre, anong gagawin ko? Paano ko kaya bibiglain si sir? Umamin na naman siya. Alam niyo ba, di parang wala akong kahihiyan kasi nung tumula ako ng Filipino, umamin ako, di ba? Nauna ako sa kanya. Tapos sa crush ko, kasi kaklase ko nga, di ba? Tapos ngayon, tumula siya. Tapos yung tula niya, parang low-key rejection. Taradong pinto ba naman yung tinula? Bro, kakaamin ko lang Ano ba? Like, rejected ba ako? Tapos ginawa ko pa ulit siya. Ang kapal na mukha ko kasi ng pangalawang beses. Ito na naman. Low-key rejected na nga. Para lang sa grades. Para lang mapawaw ko si sir at tumaas ang points ko. Inulit ko yung tula ko kahit parang na low-key reject ako nung tumula kami sa Filipino. Diba? Gagawin mo lahat para sa grades. Na low-key reject ka na pero tumula ka ulit para sa grades para mabigla mo si sir. Kaya ayun, yun ang nakakahiyang ginawa ko para sa crush. Umamin ako ng 2 beses patula sa harap ng maraming tao. So yeah, ayun. Yun ang story kung paano ko umamin at kung ano yung kahihiyan ko sa mga crush na yan. Next, what's more important in a crush? Sabi, looks ba or personality? For me, looks. Mamukhaan sila ko agad. Charot. Guys, may factors ang looks. Aminin naman na natin na magkakaroon talaga tayo ng crush sa tao pagka wow ang looks. 'Di ba? Pero at the same time, mas feeling ko kasi mas deep yung connection ng tao pagka nagkaroon sila ng feelings because of their personalities. Gets ba? Yung parang hindi dahil sa looks mo, kundi dahil sa personalities na napag-usapan nyo o yung personalities na na-discover nyo between sa isa't isa. For example, nag-get to know mo na yung specific na tao. Kunwari, meron ka lang kaklase, for example. Tapos, nag-get to know mo siya, tapos nalalaman mo yung personality niya. Tapos, dun ka nagkaroon ng feeling sa kanya dahil sa personality niya. Feeling ko mas deep yung connection niyo pag ganun. Like, mas may pinanghuhugutan yung feelings mo. Kasi personality ng tao yun eh. Like, hindi nabibili ang personality. Yung looks kasi pwede mong bilhin eh. Feeling, pwede ka magpapogi, magpaganda, magpagawa ng something, which hindi naman masama, di ba? Pero, iba pa rin ang ganda within, like yung personality ng tao. Parang masasabi mo, pag nagkaroon ka ng feelings because of the personality ng tao, parang mapapasabi ka na bonus talaga yung looks. So, yun ang for me, guys. Personality. Kasi mas deep nga yung relation or yung feelings na nabubuo. Pagka sa personality ka, pag sa personality, yung napag-focusan mo instead of the looks. So, yeah. Next is, what's your advice for someone who has a crush on another person? Guys, alam niyo ba? Ang sarap kaya magka-crush. Like, parang may instant motivation sa umaga. Lalo na pagkaklase mo or same kayo ng school. Kasi, syempre, araw-araw mo makikita and everything. Pero, ayun, ang advice ko is just
do kung ano yung komportable ka at magpapasaya sa'yo. Kasi sabi ko, di ba kanina, okay ba na mag-confess? Yes, para sa akin, okay. Take the risk. Pero ang i-advise ko, syempre, yung kung saan ka komportable at kung saan ka masaya. Kasi may mga tao na nagkakaroon sila ng gusto sa iba. Kasi, tapos hindi sila aamin. Kasi doon sila masaya. Okay na sila na may gusto sila tapos ina-admire nila from afar. Tapos, meron din naman na parang hindi sila papayag na, ay, ano lang ako, afar lang. Hindi pwede to. Like, aamin ako. 'Di ba? Kasi doon sila masaya. Kung saan kayo masaya, yun ang gawin nyo. Kung masaya kayo na hindi kayo aamin at hindi kayo magme-make ng move sa mga crushy cakes nyo, okay lang. As long as alam nyo kung saan kayo komportable at yung hindi kayo napipilitan lang. Kasi yung iba, syempre, yung mga friends nila, yung crush mo siya, sige na, mamin ka na, chudurut, chudurut. Yung iba kasi umaamin because of pressure. Kaya guys, kung saan kayo komportable, yun ang sundin nyo. Kung kaya nyo mag-take ng risk, advisable. I-advise ko sa inyo, kung risk taker talaga kayo, i-advise ko sa inyo na sige, take nyo yung risk. Pero pagka, depende kasi sa sitwasyon. So, kung nasa sitwasyon kayo na alanganin, na parang, sayang yung relasyon pag umamin ako. Or kaya naman, hindi ko talaga kaya umamin, ganito lang ako, okay na ako dito, masaya na ako. Edi go, fully support din ako dun. Kung kaya nyo mag-risk, tapos umamin, and gumawa ng move with your crush, nasa inyo ang approve ko. Chat. Kung saan kayo komportable at masaya, go guys, do what you want to do. Kung saan kayo masaya at komportable. So yeah. Okay, so, ayun. Ayun lang. Ayun lang ang masasabi ko. And guys, sa mga tao na na-reject dyan, masasabi ko is rejection is redirection. Maybe sabi ni God, hindi siya ang para sa'yo. May nilaan ako for you and just wait. Yung ganon, kasi 'di ba kung sino ang nakalaan or prepare sa'yo ni God, kahit gana pa katagal yan, magkikita kayo yan. Kasi siya ang prepare sa atin ni Lord. Kaya, kahit anong iwas mo, kahit anong gawin mong pagtaboy or whatsoever, doon pa rin tayo uuwi sa person na nilaan sa atin ng ating Lord God. So, yun. Rejection is redirection. Remember that, guys? So, masakit ma-reject. Sorry, dibdibin natin for a minute. Tapos, bangon tayo and isipin natin na rejection is redirection. And for our girlies and boys naman na talaga namang na-accept ang feelings like me, congrats to us. 'Di ba? I mean, kung naging kayo na ng crushy cakes mo, just enjoy it and paano ba? Enjoy it, but at the same time, huwag kalimutan ang mga dapat huwag kalimutan. Lalo na kunwari, naging kayo tapos student pa lang kayo both, know your priorities. Dapat hindi yung relasyon nyo yung pinaka-priority nyo. Since, syempre, nag-aaral pa, and yung iba, syempre, bata pa din, like, so, ang focus natin ay ang ating mga priorities and goals and dreams sa ating life. Huwag natin nahahayaan na yung relasyon na binild natin ay masira yung mga dreams na una nating minahal. Kumbaga, huwag nating hayaang sirain itong love na to, yung unang love na nabuo natin. Diba? So, yun. Ang topic for today's mini podcast, which is crush, and I hope you guys enjoy this, and I'll be seeing you in my next one. I'll be seeing you in my next solo sesh with me.